Mga kapatid, maayong buntag sa inyong tanan. Maayong gabi sa inyong tanan. Magandang araw po sa inyong lahat. Mga kapatid, meron po talagang mga tindahan ng gulong na nakakalimutan ba o sinasadya talaga nila na magbenta ng mga expired na gulong. Yun nga lang mga kapatid, kapag itong mga expired na gulong na ito, nabili mo man to sa murang halaga o sa tamang presyo, kapag hindi mo alam at nag-rely ka rito na hindi ka mapapahamak, naku po, hindi po totoo yun. Halos lahat po ng expired na gulong, kung ito ay sobrang expired na, sumasabog po talaga yan. O kaya, hindi mo pakikinabangan, mapupudpud ka agad. Meron pong taga Cebu, kapatid po natin ang sumulat sa akin. At ito po, babasahin ko po sa inyo yung kanilang naging experience sa manlolokong tindahan ng gulong. Mula po kay Elicy Diez Albania, napanood ko po yung vlog nyo tungkol sa van na tumaob dito sa CCLEX. Malaking tulong po ang vlog nyo para ma-educate ang mga motorista at mapaalalahanan ang mga nagbebenta ng gulong tungkol sa tire expiration. Kaugnay sa inyong vlog ay ibabahagi ko lamang po ang nangyari sa sasakyan ng mga tinuturuan kong mga estudyante sa paaralan dito sa Cebu. Yung Mitsubishi Adventure nila, ginagamit nila sa pagpasok. Luma na ang gulong. Pinayuhan kong palitan. Pinalitan nga din naman nila ng gulong. Toyo ang brand. Bagong-bago at napakakapal ng thread. Ngunit napansin ko, ito na mga kapatid, 1110. 3 1 at 1 0. 1110 ang expiration. Lumipas ang 2 linggo, ibinalita sa akin ng mga estudyante na sumabog na daw yung bagong gulong nila. Mabuti na lang at mabagal ang takbo nila at malapit na sila sa school. Doon ko lang naalala at di ko agad nasabi sa kanila na expire na yung bagong gulong nila. Naisip ko lang baka dito sa Cebu City, ito po pakinggan niyo po mga kapatid, naisip ko lang baka dito sa Cebu City, maraming nagbebenta ng bago, ngunit expired na gulong. Ayan. So sabi po niya, nag-request po siya, kaya po nadugtungan pa yung mga nakaraang vlogs ko tungkol dito sa Nissan Urban na sumabog ang gulong, yung gulong na sa hulihan. So nadugtungan pa, ito yung pangatlo, sabi po niya kasi sana po magkaroon pa kayo ng iba pang episode na doon ay extensive na maipapaliwanag ang peligro ng expired na gulong. More power at God bless po, Karandi. Maraming salamat po sa iyo, kapatid na Elicy Diez Salvania. Mga kapatid, 1110 yung production date ng gulong. So, ibig sabihin, 2010 po yun na-produce. At iyon po ay 3rd week ng March. 2010, 2024 ngayon, iyon ay 14 years nang expired. Mga kapatid, kumbaga sa nahatulan ng hukuman, iyon po ay double life sentence na sa gulong. Kasi ang lifespan lamang ng gulong, pinakamabilis na yung 6 years to 7 years. So, kung 7 years, double life sentence na yung gulong na yon, ibinenta pa nila. At ang pagkakabili doon ay bentang bago. Kasi nga, tuwan-tuwa yung mga estudyante na sila ay nakabili ng bagong gulong, makakapal pa yung thread. Ang buong pag-aakala nila, iyon ay bago. Ngayon, itong mga estudyante na to, wala siguro silang alam talaga na ang kanilang nabili ay luma na. Kasi nga, makakapal pa. So, deception yun. Naloko sila. Kung ako ang may-ari ng tindahan ng gulong, hindi ako papayag na mag-stock ako nung ganyang kalumang gulong. 14 years. Ang tagal nang nasa bodega ko yan, tapos ibebenta ko pa. Siguro, ang ginagawa nila, baka sinesale na lang nila yan, baka binabargain nila. O kaya naman, kapag ka natansya nila na yung bibili ay walang alam sa pagbili ng mga gulong, ayan, ibibigay nila ngayon, yan mismo ang ikakabit nilang gulong doon sa mga sasakyan. Dahil karamihan naman po ng mga nagbebenta ng gulong, sila na mismo yung nagkakabit doon sa rim or sa mags ng sasakyan. Hindi mo mapapansin kasi mga kapatid, hindi naman yung production date kasi minsan sa isang side lang. Karamihan, isang side lang po mga kapatid. Kaya kung halimbawa, yung production date dito nila sa likod nilagay, binaligtad nila, wala ka po talagang mababasang production date. Pero hindi ko naman po nila lahat mga kapatid meron lang talagang mga ganitong klase ng mga tindahan ang gusto nilang manloloko ng kanilang kapwa. Hindi ko lang po alam kung yung mga expired na gulong ay naisosoli pa diyan sa mga manufacturers. Kasi kung naisosoli pa, bakit hindi na lang isoli nitong mga tindahan na to yung kanilang mga expired na gulong na ito? Hindi po ito chismis. Narito po kung gusto nyo pong makuha yung comments at message nung kapatid po natin na to, si Elicy Diez Salvania,
maibibigay ko po sa inyo. Ito pa po mga kapatid, huwag po kayong bibili ng mga segunda manong gulong. Lalong-lalo na yung mga gulong na niretread na lang. Mapapansin nyo sa mga nakadisplay yan, sa mga vulcanizing shop, at yung mga nagtitinda ng gulong sa mga bangketa lamang, mga kapatid, huwag kayong bibili nung niretread na. Minsan nga, mapapansin mo, litaw na yung ply nun eh. Manipis na po yun. Segunda mano na po yun. Kaya nga po, napunta sa kanila yun po ay nagpalit na yung may-ari. Napakadelikado po nun kasi po, kapag po yun ay hinanginan mo na at itinama mo na yung pressure, umooblong yun. At yun nga po, kadalasan ay sumasabog pa. Tulad nga po nung comment ni Romel Gargalio. Nandito po yung comment niya, ayan. Binili daw po nung pinsan niya yan, nilagay niya dun sa kotse niya at sumabog. Mabuti na lang at hanggang ngayon ay buhay pa sila. So, wag po kayong bibili nung mga gulong na niretread na lang. Mga kapatid, kaya nga po napaka-importante na pag-aaralan nyo po yung expiration ng gulong, yung kanyang production date. Kasi meron talaga kayong mabibili sa mga vulcanizing shop na gustong makapanloko ng kapwa, yung kasing mga spare tire ng mga sasakyan na hindi man lang nagamit talaga, inabot na ng pagpapalit nung may-ari, binibili nila yan. Ibinebenta rin yan nung may-ari kasi halos hindi pa talaga nagamit. Yun nga lang expired na yun at hindi mo na yun dapat gamitin dahil delikado nga po, katulad po nung nangyari dito sa mga estudyante. Kaya titignan nyo po yung production date ng gulong. So ang pinaka-importante, wag po kayong bibili ng mga niretread na gulong kasi yan ay sobra pang delikado compare mo doon sa mga gulong na nakakabit sa'yo. Ibig sabihin, yung gulong mo second hand na yan dahil nagamit mo na, napudpud mo na. Mas delikado pa yung bibilin mo ng mga niretread na gulong. Na kaya nga napunta yan doon sa mga nagretread, iyan po ay defective na at hindi na po talaga pwedeng gamitin. Mga kapatid, nung araw bago ako nagmaneho ng jeep, meron din kaming taxi. Meron kaming ibinabiyahe na isang unit, yun ay Ranel Taxi. Dahil sa 8 kaming magkakapatid, mas madalas talaga yung kinakapos ng budget sa schooling, no? Sa pag-aaral naming 8 magkakapatid. Nako, yung pambili ng gulong na dapat sana mapapalitan namin, yung 4 na gulong ng taxi namin, ay hindi na kinakaya minsan ng budget ng tatay ko. So ang mangyayari, si tatay bibili ngayon ng segunda manong gulong. Iyon ay noong araw. Mabuti na lang at hindi po na disgrasya. So, noon pa lang ay usong-uso na yung mga nire-retread na gulong na yan at inilalagay sa mga taxi. Kaya yung mga sumasakay sa mga taxi, silipin nyo rin po kung yung gulong ng mga taxi na yan ay kalbo na, labas na apply. Hanggat maaari, pumili po kayo ng ibang masasakyan yung taxi. Mga kapatid, hindi naman po lahat ng mga vulcanizing shops na yan at itong mga tire center ay gumagawa ng ganitong mga modus. Hindi po lahat, kakaunti lang yan. Kasi bawal naman din po talaga sa batas yan. Kapag yan ay naisuplong sa mga alagad ng batas, pwede silang makasuhan. Kaya po mga kapatid, piliin nyo rin po yung mga vulcanizing shops at mga tire centers na inyong bibilhan ng gulong. Sasamantalahin ko po yung pagkakataon dito po sa Blumentritt, yung Fargo Tire Center, nandyan po si Miss Arlene Esplana. At ngayon naman po, yung pinakapaborito ko na supplier ko ng gulong. Yan po si Sir Angel Tuyugo ng Entire State. Sila po ay malaking kumpanya na nagbebenta ng mga gulong. Sa kanila po kayo mag-inquire para makasigurado kayo na yung gulong na bibili nyo ay bago talaga, hindi late yung kanyang production at siguradong matitibay yung mga gulong na mabibili nyo. Halos lahat ng brands ng gulong ay meron po sila. Mga kapatid, nung araw, nung bumabiyahe pa ako ng jeep, karamihan po ng mga gulong ng mga PUBs, no, yung Public Utility Jeep, PUJ, PUB, kasama na rin yung mga bus nung araw, ang ginagamit po nila ay yung mga recap na gulong. Hindi ko alam kung meron pang mga ganito na gumagamit niyan, pero kung talagang safety at safety lang ang pag-uusapan, kung ako, hindi ako gagamit ng recap. Bibili talaga ako ng bagong gulong at yun ang gagamitin ko sa aking public utility vehicle. Pero kung meron pa mang gumagamit nitong mga recap na gulong na ito po yung ginagamitan ng interior. Yan naman ay ipinapagawa din sa mga recapping center. So kung hindi naman talaga pasado yung gulong na i-recap nila, hindi na po nila itinutuluyan. Legit naman po yung recap, kaya lang syempre kung pag-uusapan ay safety, mas doon na ako sa hindi recap na gulong. Wag na wag po kayong bibili, ulitin ko lang, nung mga gulong na niretread. Iyan po ay sumasabog, iyan po ay nauoblong, at iyan po ay hindi mo maikukorek ang wheel alignment, pati na yung balancing, kaya lahat ng problema, yung vibration, ay may expect mo kapag bumili ka ng mga gulong na niretread or segunda mano na. Mula pa po dun sa mga unang vlogs ko,
napaka-importante po mga kapatid na mapag-aralan nyo kung paano nyo malalaman yung expiration ng gulong na binili nyo, yung production date ng gulong na binili nyo. Dahil diyan nakasalalay yung kung hanggang kailan mo pwedeng gamitin yung gulong mo. Kahit sabihin mong makapal pa yan, kahit sabihin mong napakaganda pa ng mga threads niyan, kung yan naman ay expired na, katulad nitong nabili ng mga estudyante na to, napakadelikado po. Sa totoo lang, sumabog po talaga. Ang sabi po nila dito, yun nga lang, mabagal lang ang takbo nila at malapit na sila sa school. Mga kapatid, bibigyan ko lang po ng kasagutan yung comment po ni The Car Loan Expert. Marami na raw po siyang mga comment doon sa mga vlogs ko. Hindi ko pa raw po binibigyan ng kasagutan. Nagtatampo na. Ito po yung kanyang tanong mga kapatid. Ang sabi po niya, yung mga specifications daw po ng mga gulong ay sabihin ko daw po lahat. Ngayon, karamihan po ng mga gusto niyang malaman, nabanggit ko na dito sa nakaraang kong vlog, dadagdagan ko na lang po. Unahin natin yung iba't ibang klase ng terrains na gusto niyang malaman sa mga gulong. So, merong all-terrains, merong highway terrains, all-terrains, mud terrains, merong ST, snow tires, meron touring, may sand terrain, may trailer, may competition tires. Ngayon, yung mga winter tires, saka mga snow tires, wala po talaga kayong mabibili dito. So, yung touring, yan, meron yan. So, lahat ng mga klase na yan na makikita mo na nakalagay din dun sa gulong, nandoon po nakikita, may nakalagay na halimbawa 80 o kaya MT, HT, at touring, nakalagay naman po yun. Makikita nyo pa rin po doon mga kapatid ay yung po DOT, Department of Transportation. Yan po, yung sa Amerika naman yan, sa US. So, kapag yung gulong na nabili nyo ay may DOT, nandoon din po yung manufacturing date ng gulong, nandoon kung saan ginawa yung gulong, kung saan siya minanufacture, kung saang bansa. Nandoon po yung kanyang identification. At lahat ng mga bagay, pati mga codes, ay nandoon po sa DOT na yon, kaya napaka-importante. Meron din pong mga ibang gulong na gawa naman dyan sa Thailand, sa Malaysia, sa Singapore, at sa iba pang mga bansa na pasok po sila doon sa may DOT. Ngayon mga kapatid, yung pong type ng tires, ng gulong, yan po yung nandoon sa umpisa. Halimbawa po, P, 235/75 R15C. Yung P sa umpisa, passenger car po yon. So, pwedeng light trucks, meron din pong LT. Ngayon, yun naman pong C, doon sa 15C, yun nga po yung kanyang load index. Nandoon din yung kanyang ply rating. So, sa load index, meron pong B, C, D, E, F pagdating po sa light trucks. So, dito, included na rin po dito yung kanyang tire pressure. Kung gaano katigas or gaano kadaming pressure ang pwede mong ikarga doon sa gulong. So mga kapatid, halos lahat ng mga numbers na yan, mga letters na yan, ay may corresponding meaning. Makikita nyo po yan lahat dyan sa website at mismong sa internet, itinuturo naman doon yung mga bagay po na yan. Halimbawa, bibili ka ng gulong. Yung sasakyan mo, alam mo yung kanyang gross vehicle weight ratings. So, huwag kang bibili nung gulong na kapag pinagsama-sama mo yung apat ay hindi mo makukuha yung gross vehicle weight nung sasakyan mo. Mali na yon. Pwede mo lampasan ng lampasan yung gross vehicle weight mo sa pagbili mo ng gulong. Huwag kang magtsatsaga dahil mura, binili mo, delikado po yon. Yun pala, mababa yung kanyang load index niya. So sa load index, kung halimbawa 1,000 kilograms per tires, pag times 4 mo, ade 4,000. Kung ang iyong gross vehicle weight ay 3,300 lang or 3,500 lang, okay, pasadong-pasado ka. Ngayon, wag mo namang isipin na kapag ang gulong mo ay talaga namang pasado ka, lampas ka pa doon sa gross vehicle weight, baka namang kargahan mo ng sobrang bigat. Delikado naman yung mga axle ng sasakyan mo. Mr. Car Loan Expert, marami lang nalilito talaga dito sa mga details, sa mga specs na nandyan na nakalagay doon sa sidewall ng gulong. Kasi nga, halos lahat ng mga letra dyan, pati numero, yung mga letra, abbreviation lang. Ngayon, lahat naman yan ay nandoon sa website ng mismong manufacturer ng gulong. Pero yung mga letra dyan, yung mga abbreviation dyan, kasama na yung mga DOT na yan, kasama na yung manufacturing date, hindi ka malilito kapag po napanood nyo talaga itong aking mga nakaraang vlog. Kaya sana po mapanood nyo, balikan nyo kung paano sinusukat yung ratio, yung height ratio niya, pati yung width, pati kung anong gulong yung tama para sa sasakyan mo. Ngayon, mga kapatid, marami pong gulong na mabibili mo sa tindahan.
Halimbawa, ang pagpapakabit ka ngayon ng gulong, tignan mo yung manufacturing date. Kung halimbawa, ano bang month ngayon? May. Pero ang nabili mo, January pa yung gulong, papayag ka ba? Ang binabayaran mo doon, yung presyo mismo ng bagong gulong. Yung updated na gulong. January, February, March, April, May, 5 buwan na yon. Tapos ang bibilin mong gulong ay manufactured noong January, papayag ka ba? May presyo yan. Huwag kang papayag. Talagang pumili ka siguro kung meron mang magiging konting adjustments doon, no? Siguro 1 buwan lang. O kung mabait ka, 2 buwan lang. Pero kung 5 buwan na yan or last year pa yan, huwag ka pong papayag. Kasi ang binabayaran mo dyan mismo, yung production date ng gulong mo. Dahil bawas na yon kung 5 buwan yan, kung 6 na buwan yan, kung 1 taon yan, bawas ka na. 6 years ang maximum na lifespan ng gulong, tapos bibigyan ka. Late na ng 2 years, late na ng 3 years, lugi ka. So inaakala mo, natatagal sa'yo ng matagal na matagal, pagdating ng 3 years, 6 years na pala siya, kakabahan ka ngayon. O payag ka ba no? Kahit na maganda yung gulong mo, yung pala, 6 years na, habang bumabiyahe ka, nagwo-worry ka. Kaya po mga kapatid, maging wise din po kayo. Huwag po kayong papayag na mabentahan kayo ng gulong na hindi naman dated kung kailan nyo binili. Mga kapatid, sa huli, ito po ang masasabi natin. Ang talagang goal po natin dito ay tayo po ay maging safe sa lahat ng oras. Kaya po, huwag kayong bibili ng retread na gulong, huwag kayong bibili ng expired na gulong, huwag kayong bibili ng gulong na hindi match sa inyong sasakyan. Yung bigat na kailangan, dapat iyan ay mas lamang pa kayo yung inyong allowance, yung maximum load, yung load index ng inyong gulong na bibilin. Kaya po, yung nangyari doon sa mga estudyante na nakabili sila ng expired na gulong, 14 years na expired, naku po, talaga naloko po kayo. Sa susunod, maging wise po tayo. Hihingi po kayo ng resibo kapag po kayo ay bibili ng gulong. Kung ano't ano man ang mangyari, sumabog yan, or kung kayo ay naloko, binigyan kayo ng lumang gulong, yung hindi updated yung kanyang production date, maisosoli nyo po yan. Mga kapatid, narito po yung bisita ko kanina mula po sa Dapan, Nueva Ecija. Maraming salamat po sa inyo at ako po ay talagang sinadya nyo rito sa Antipolo. Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aming channel na Autoruns. Lagi po tayong mag-iingat, araw-araw sa ating pagmamaneho, lagi po tayong mananalangin bago tayo humawak ng ating mga manibela. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi po, mga kapatid.